Hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Short video ulit po tayo kasi may bagong chismis. Hindi na po balita itong chismis. Di ba? May bagong chismis naman yung mga pinklawan. Kasi po, alam po ninyo, poros man sa itong chismis, di ba? Yung sa tax evasion, chismis. O ngayon, yung sa tax evasion case, allegedly filed against, and convicted daw si BBM. Chismis ba kayo? O ngayon, kasi wala na yon. As in, basag na. Basag kaagad. And so, yung kanilang mga kasama sa Piglawan, mga kababayan, ay talagang, tawag dito, kung dito sa amin, asod-asod, yung salitan po sa pag-atake sa Marcos. Di ba? Yung sa tax evasion, the chismis, mga kababayan, yung dating naging Chief Justice siya, di ba? Si Carpa. Ngayon naman po, si Sirena, yung fake former Chief Justice ng Supreme Court. Yun naman po ngayon ang nangunguna sa chismis. Ito posted, mga kababayan, just the other day by Maria Lourdes Sereno, na ngayon ko na-discover ang kanya palang tawag dito, expertise ay pagiging marites. Ito nga, Facebook, official Facebook account niya po ito. Pwede niyo i-search. Ang nakalagay, Milo Sireno. Tinignan ko kasi yung mukha po, naka-avatar. Avatar ba yung tawag niya? Yung nabago yung avatar yata. Tinignan ko kasi di ko masyado makilala. Confirm. Official account na ito. So, ang nakalagay, mga kababayan, sa Facebook account niya, Milo Sireno. M-E-I-L-O-U Sireno. Ito yung post niya. Tungkol, mga kababayan, sa Marcos. Actually, nire-refer niya rito, yung matandang Marcos, yung tatay ni BBM. Yung mga issue ng dating Pangulong Marcos, yun ang kinakalkal nila at dinidikit kasi tatay nga ni, ni BBM, hoping to destroy the candidacy of BBM, as sabi ko nga sa inyo, landslide palagi sa survey. Ito yung issue, mga kababayan, about Sabah. Sinasabi rito, mga kababayan, ni Sirena, Sirena na lang ang tawag natin, Marites, hindi na Maria Lourdes, Marites, di ba yung chismos ay yung Marites ang tawag? Marites Sirena, hindi man niya, na-discover ko niya, hindi man talaga ang nag-try doon, si Ninoy, sa ating bansa, on the issue of Sabah. Di ba yung mga kwento na ibininta ni Ninoy yung Sabah, nakipag-deal kay Matir para tawag dito, weaken ang claim of the Philippine government to Sabah, Malaysia, ganon. So parang ibinintaan niya, ganon yung mga, di ba ganon mga kwentong lumalabas? Ito, i-share ko po ito sa inyo, mga kababayan. This was written 2 days ago by Marites Serena, the fake Chief Justice. Tinawag ko siyang fake Chief Justice kasi tinanggal siya, hindi man pala qualified kasi. Official record siya na mga kababayan na, na-impeach
Tinanggal. Hindi naman pala qualified. O di fake. Bigo sa inyo. Pati kwento niya fake. Nevertheless, i-share ko pa rin po sa inyo. Sabi dito, si Marcos po at hindi si Ninoy ang unang nag-suggest in 1977 sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, na maaring i-drop na niya ang claim ng Pilipinas sa Sabah. Matindi po pagkasulat ni Marites. Wala po akong balak dati na mag-post tungkol sa Sabah, ngunit paulit-ulit po ang comments ng mga tumutuligsa sa mga post ko na traidor daw si Ninoy Aquino at ibininta daw niya ang Sabah. Ayun, ang isyo, mga kababayan. Yun ang sinasabi nila even sa post ko na walang relevance kay Ninoy. Alay, talaga po itong leksyon na to. Ang alam ko ay ayon sa konstitusyon, ni minsan ay hindi nagkaroon si Ninoy ng pagkakataon para gawin yung sinasabi nilang pagbibinta ng Sabah. Bilang senador, political prisoner, private person na guest ng US government, ay never nagkaroon si Ninoy ng role na ipos ang pag-drop ng Sabah claim. Sabi ng chismosang si Marites, kasi under the Constitution, ang pag-initiate ng foreign affairs policy ay nasa poder exclusively ng presidente. Dahil hindi dapat yung comments na yon, sa alam kong totoo, binalikan ko ulit ang official documents ng Pilipinas at verifiable sources para i-check ang hands ko. Ayun! Nakita ko na si Marcos pala, hindi si Ninoy, on August 6, 1977, ang una na nag-suggest na i-drop na ang Pilipinas, ang unang nag-suggest na i-drop na ng Pilipinas ang claim nito sa Sabah. Saan po niya sinabi ito? Sa 1977 ASEAN Summit ng mga pinuno ng ASEAN countries na nag-deliver po si Marcos ng isang speech na ito ang nilalaman. Quotation po. Before ASEAN can look to the outside world for equity, for justice and fairness, we must establish order, fairness, and justice among ourselves. As a contribution, therefore, I say in earnest to the future of ASEAN, I wish to announce that the government of the Republic of the Philippines is therefore taking definite steps to eliminate one of the burdens of ASEAN, the claim of the Philippine Republic on Sabah. It is our hope that this will be a permanent contribution to the unity, the strength and prosperity of all of ASEAN. Ano po ang naging response ng international community sa statement na ito ni Marcos? The Philippines announced it was taking definite steps to end a 14-year territorial dispute with Malaysia over Sabah, was immediately welcomed by Malaysian Prime Minister Datuk Hussein Onn. Singapore's Prime Minister Lee Kuan Yew described the statement as momentous. Michael Richard, The Age, Australia. Yung mga reports noon sa mainstream media. At the opening session of the ASEAN Summit in Kuala Lumpur on August 6, 1977, President Marcos made a dramatic announcement regarding the Philippine claim on Sabah that drew the loudest applause among ASEAN heads of state, but surprised the Filipino people. Sabi po ni Marites sa quotation niya rito, Marites Sereno. The Philippine newspapers reported on August 30, 1977 that the Philippine claim of sovereignty and jurisdiction has been genuinely renounced.
Flores Reyes and Sabio citing the Digest Philippine Foreign Policy, 1972, 1979. Bulletin Today, October 1, 1979, in October 29, 1979. Yan lang iyaman siya. Ay, Marites Sereno, ang source mo pala ng renunciation, reactions ng mga periodiko. Alam mo naman ang mga periodista, mga kababayan, ini-interpret nila sa sarili nilang pagkaintindi. Ay, Marites, what if misquoted at misinterpreted ng Philippine media yung statement na yon? At unang-una, hindi mo man inilathala dito, sinabi rito, the full text of the statement ni Marcos. Another propagandist, mga kababayan. Out to demolish Bongbong Marcos. Unang-una, ang tinitira ninyo dito, yung tatay, di ba sabi ko sa inyo? Halimbawa pa, nakipag-negotiate yung Marcos, yung tatay, para i-renounce. And by your own admission, di man natuloy. What if, yung mga statements na yon, kasi there was a brewing conflict then between nations of the Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, in the region, because of the claim of Sabah. What if that is part of the so-called political and diplomatic maneuvers by Marcos to diffuse the tension? Unang-una, sabi mo, di man natuloy. Marcos is a military tactician. Sundalo siya eh. Di ba? Naging presidente ng Pilipinas. Pag may tension, remember that the policy of President Marcos then is to resolve the dispute in that area by peaceful means. Ayaw na yung military confrontation. Yun siguro sa mga future discussions natin. And then, so nakita niya, ay, sabihin kong ganito. So that yung tension, ma-diffuse ko. Anyway, hindi ko man talaga siya ipupurso. Sa salita ko lang, but there will be no official declaration that will be, done through legislation. Pero sabihin na natin, Marites, na ginawa yon ng dating Pangulo for whatever intention of the President. But for us, to my reading, mga kababayan, to my analysis, it is aimed to diffuse the tension. But the President is not actually seriously considering it to finally renounce. Ganon ang reading ko doon. Hindi nga natuloy eh. By your own admission, di natuloy. O, diba? Kasi kung seryoso yung ating Pangulo na traitor yung Pilipinas, diba? I-renounce yun. Di ginawa na niya. Hindi ba niya ginawa? Gusto nang ninyong i-demonize. And another point, Marites, what's wrong with pursuing peace? Ano yung problema doon? Kaysa naman mag-away-away because of a territory and later on nagpatayan, what for? Nakuha mo nga yung territory at the expense of thousands if not millions of lives na libing doon.
Masaya na kayo. Yung Israel nga, ay, land for peace deal. Ngayon, basahin ko sa inyo. Land for peace, Israel choice. Ito talagang actual ginawa nila. Pero si Marcos hindi nga niya ginawa. Flinout lang niya yung idea. Pero hindi man niya tinuloy. That is willing to renounce. Kung ano yung mga kondisyon, of course, for the tranquility of the region siguro. Anyway, until now, tingnan ninyo. Ganun pa rin. To give you an example, that pwede itong ipurso for the sake of peace. Ginawa nga ng Israel. So what's wrong? Tingnan ninyo. Land for peace, Israel choice. Recent developments in Arab-Israeli peace process indicate that the Israeli government has already made the choice and ready to exchange land for peace. You want to demonize Marcos for just thinking that he can renounce the claim of the territory of Sabah as if pag ito yung inisip ni Marcos ay napakawalang hiya na traitor na si Marcos. Yun ang gusto niyong palabasin. And with that, kailangang madamay si Bongbong. Because Bongbong is running for president. Malayo yung punto ninyo po. Bakit, Marites? Unang-una, ang kasalanan ng tatay, kumbaga kasalanan yon sa inyo. Hindi kasalanan ng anak. Neither yung kasalanan ng anak, kasalanan ng tatay. Ikaw ay isang, hindi ka man Catholic, di ba? Protestant ka yata. If you're a Protestant, I think you have your, at least kahit papano, you have your knowledge of the scripture and maybe you are familiar with that verse. And you are a former chief justice kahit nga tanggal ka. Dapat malalim yung pag-intindi mo doon na kahit sa batas ng tao, ang kasalanan ng tatay, di kasalanan ng anak. Doon pa lang tapos na yung argumento mo. Pero i-porso natin, idiretso natin na gusto ninyong palabasin, napakasama ng isang leader na makipag-compromise sa isang bansa, i-compromise ang isang territory for the sake of peace. Yun ang gusto ninyong palabasin. Just like itong claim natin sa West Philippine Sea. Anong gustong mangyari ninyo? Makipagpatayan yung ating Pangulo? In reality, hindi pwede kasi ang daming. Baka yun ang rason para masakop na tayo, buong Pilipinas. Binigyan natin ng rason because we want to aggressively pursue with our claim. Anong policy ng ating Pangulo? Makipag-usap muna. Huwag na natin muna i-touch, baka maybe some other time. Tama yun. Not on my time kasi masyadong matensyon. Ano ibig sabihin nun ng ating Pangulo? That's a diplomatic maneuvers. Hindi pa tayo prepared. Superpower na yung China. In like manner, ganun din sa Malaysia. Mas mayaman na yung Malaysia at mas advanced na sa atin. Yung military nila, bakbakan tayo ngayon. Or kahit nung panahon na superior pa tayo, ayaw ni Marcos. Sabi ni President Marcos noon, naalala ko, nabasa ko sa mga balita, nung nasa high school pa ako, si Marcos gusto niyang iporso ang claim through the international arbitrary, through the United Nations in World Court. You see? Pero ito, tingnan ninyo, Israel. Recent developments in the Arab-Israeli peace process indicate that
the Israeli government has already made the choice and is ready to exchange land for peace. The Palestinians have got Gaza and Jericho. O diba, ito ngayon na sa kanila na to, and are poised to gain virtual control over the entire West Bank following the signing of the 28th September 1995 agreement in Washington. 1995 pa to. And this time, dividing of the land nga, Jerusalem, the Abrahamic Accord. Oh, what's wrong with that? But mali ba yun? Eh? Willing to divide the land nga? To the minds of the leaders, iningan yan, sige na, oh, anyway, hindi naman natin yan mapaalisin, sige. Although in the scripture, it is, a piece, a deal, ang tawag doon. Nakalimutan ko yung tawag. Yung dividing the land. A death, anyway, next time. A covenant with death. Kasi, mga kababayan, ang intensyon ng enemy talaga doon sa Israel is to wipe out Israel from the map of the world. Yun ang intensyon. Pero dito, wala mang ganon. Pero tingnan, nakipag-deal pa rin sila. You see? Nakipag-deal pa rin sila. Hindi na ito sisiriin na talaga. Mga kababayan. Ituloy natin ang basa. President Marcos said today, February 24, 1984, he had proposed talks with Kuala Lumpur on the Philippines' promise to drop its claim to the Malaysian state of Sabah after the preliminary elections in May. During a summit conference of leaders of the Association of Southeast Asian Nations in Kuala Lumpur in 1977, Marcos pledged to drop the Philippines' long-standing claim to Sabah. United Press International. Yung mga report po ng media, what if yung kinokot po ninyong mga reports ng media, just like the misquotations of the Philippine press to the statement of leaders, including the present leader that we have. O diba? In most of the time, misquoted yung ating Pangulo. Kasi yung interpretation ng mainstream media, baliktad. In court, Marites, alam mo, dati kang Chief Justice eh. Ang mga stories in inadmissible quotations from inadmissible. Alam ko ang intention ninyo, lahat propaganda. Gusto ninyong kalkalin at kalkalin, wala kasing issue against Bongbong Marcos. And your issue against Bongbong Marcos on the alleged tax evasion, bukya na kasi kayo. Alam ninyo kasing weak talaga naman yon, alam ninyo. But you designed black propaganda, a series of attacks against the Marcoses, hoping to destroy BBM's candidacy for president. Alam namin yan. O ngayon, dito sa issue nito, basag na naman kayo. Chismis. Chismis. Hindi ko sa inyo. At hindi man natuloy. So what for? Para yung kaso sa husgado, sa appellate court, na sabi may conviction na niya sa Quezon City Regional Trial Court doon sa issue ng tax evasion. Iyon, wala na. That
does not matter anymore. Why? May decision yung appellate court. Acquitted. Eh sabi ni Atty. Vic, hindi naman kailangan, sabi kay Pinky. Hindi na, yung issue doon sa kwan, tapos na yon. Na-decision na, may decision. Tingnan natin yung yung sinabi ng appellate court. Ang sabi doon, acquitted of charges. The so-called non-payment or tax evasion na sinasabi nila. It's only fine. Why? It's only failure to file the ITR. Ngayon na booking na kayo, dito naman kayo. Saba claim naman ang issue ninyo. Sabi ng kilalang historian na si Professor Alvin Campo, itong mga historians na to, the same historians na ayaw nilang baguhin yung kwento nilang kasinungalingan. Nagsimula ang kwento-kwento o pagkasulat nito ni Marites, sabi ng kakilalang istorya na si Professor Alvin Campomanes, nagsimula ang kwento-kwento tungkol kay Ninoy. Mula sa isang news article na sinulat ni John Vic Mateo, ayon kay Mateo, na ayon daw kay Hermes Dorado, o kita ninyo, pati yung kwento ninyo, na kinukot tungkol kay Ninoy, hindi man kayo sigurado? Pati kaalyado ninyo? Na sinasabi, hindi man nag-akusa siya, hindi man yung mga Marcos nag-akusa sa inyo na si Ninoy nag-traidor at ibininta sa, yun, mga commentaries noon. You see? But not actually from the mouth of the Marcoses. Hindi ba rin? Yung mga analysts, allied with the Marcoses siguro, na inisa inyo sa mga liberal, ngayon inattribute, not necessarily, parang ako, not necessarily ang sinasabi ko dito, ay yung approve ni BBM, or may say si BBM, di ba, hindi nga kami pa nagkakausap pa. Gusto nating ma-interview, may pasabi sa akin na baka hintay-hintay ko na lang. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ayon kay Mateo, na ayon daw kay Hermes Dorado, na ayon naman kay Hermes Dorado, na ayon naman kay ang daming Alam ninyo, pag ang dami ng bibig na pinanggalinga, iba na ang kwento. Di ba gano'n? Sinabi nito, sinabi din ito. Ikwininto dito, ikwininto naman niya dito. May actual experiment niya. Ibinulong. Yung ibinulong ko sa iyo, ibulong mo din sa kanya. Ang bulong ko sa kanya, oo. 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 Doon, oo pa. Oo pa doon. Pag hindi na. Ano daw niya? Hindi ako niya sigurado. Hindi ako sigurado. Ano daw? Hindi daw. Ang makasulat ni Marites na ayon daw, ayon kay Mateo. Sabi rito. Balikan ko yung the whole story. Paragraph. Sabi ng kilalang historian na si Professor Alvin Campomanes, nagsimula ang kwento-kwento tungkol kay Ninoy mula sa isang news article na sinulat ni John Vic Mateo. Ayon kay Mateo, na ayon daw kay Hermes Dorado, na ayon naman kay Hermes Dorado, na ayon naman kay dating General Rafael Ilito, na ayon naman daw sa intelligence. Chismis talaga po.
nila, nakipag-usap daw si Ninoy kay Malaysian Prime Minister Mahathir noong 1983. Ayon daw sa fourth-hand intelligence information na ito, sinabi daw ni Ninoy na kung tutulong si Mahathir sa pagpabagsak kay Marcos, ay idadrop niya ang claim ng Pilipinas sa Sabah. Hindi lang ito double hearsay, quadruple hearsay pa, at wala ni isang records na magpapatunay na nag-usap si Ninoy at si Mahathir. O sino naman nagpalabas noon? Kayo lang naman nagkwento niyan? Kami hindi ba nagkwento? Palabas lang ninyo para isisi. Gano'n naman ugali ninyo. Isisi sa kampo ng mga Marcoses. Then i-attribute ninyo na nag-akusa si Marcos. Tingnan mo lang kung anong records. Kung may records na gano'n. Galing mismo sa bibig ni Marcos na nag-akusa kay Ninoy. Nalaga kayo. Mga marites kayo. Gawa-gawa kayo ng kwento. O so ano naman ngayon ang anong punto ninyo? Anong relevance niyan sa kandidatura ni BBM? Gusto lang ninyong sabihin na hindi si Ninoy ang traidor, kundi si Marcos? Yun lang ang gusto ninyong sabihin? O sabihin pa natin na, o sige, payag na kami. Si Marcos yun. Anong kasalanan ni BBM doon? Na siyang kandidato ngayon at yung tatay niya patay na. Halimbawa man yung kasalanan yon ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Wala mang paki doon. Bata pa noon si BBM. At hindi niya nalalaman kung ano yung mga mga isyong ito. Busy pa siya sa sarili niyang buhay as a young man. Iyo talaga. Kung totoong nangyari ito noong 1983, dapat noon pa natin narinig yan. Ngunit noong 2013, nang lumabas 13 years after, namatay si Ninoy, parang yung ang fake audio message ni Marcos. Kita ninyo. Hindi man pala kayo sigurado. Ni Marcos tungkol sa BNPP, lumabas daw ito noong 2012, 25 years after sinabi daw ito ni Marcos. Daw. May post po ako tungkol dito. Amoy preparasyon para sa 2016 election. Sabi ni Marites Sereno. Meron pa nitong mga nagpapakalat nitong fake news. Ang pag-splice ng video ni Professor Xiao Chua, yung mahabang lecturer ni Professor Chua sa YouTube ukol sa Sabah claim, ay pinatulan ng isang porsyon o pinutulan ng isang porsyon at dinikit sa ibang video para palabasin na trinaydor ni Ninoy ang Pilipinas. Samantalang, ang nilalalatag lang naman ni Professor Chua ang istorya ng magkabilang panig. So pati ito piniki. Shout out ito kay Professor Chua. Alam niyo. Ang nagsulat nito po si Marites, si Rena. Baka hindi niyo po alam na ginagamit ang spliced portion ng lecture niyo sa maling paraan. Kayo splice din ito. Wala man yung total text ng speech ni Marcos sa ASEAN. Kinat lang ninyo. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang haba pala nitong ang haba pala nitong chismis. Ang akin pong sources, ang mga international newspaper accounts at journal article na nag-report at nag-analisa ng statement na officially delivered by Marcos sa 1977 ASEAN Summit. You see? Analysis pala, bias analysis ng mga columnist na anti-Marcos. Ano manasahan mo doon? Wala man yung sasabihin. Wala man yung sasabihin mabuti. Siyempre, sisiraan na sisiraan nun.
si Marcos. Yun ang laman ng mga dyaryo noong panahon. Isinamar ko rin dito ang istorya ni Professor Arvin Campomanes, pati ang Boat Splice na video ni Professor Xiao Chua. Yan. Tiningnan ko, putol-putol na. Ngayon, sa susunod mga kababayan, kasi kuhan man na tayo dito. Tawag dito, maiksi lang na video. Yung part lang muna ng chismis ni Marites Serena. Ano ba talaga ang kwento? So I'll discuss it to you in the coming, baka bukas, depende ko na nun. I have materials here. Ang isa dito, ang titulo, this was written in 1984. Marcos wants ASEAN to consider dispute. Ano ang laman nito, mga kababayan? Anong sinasabi dito? In the interview of the mainstream media with Mr. Marcos, with President Marcos, ang titulo nito, Remarks of President Marcos on a radio television chat regarding the Sabah claim issue. This was delivered on September 22, 1968. Ano ang posisyon ever since ng dating Pangulo Marcos on the Sabah issue? I-share ko po sa inyo sa mga susunod na kabanata. Kasi sigurado magiging controversial ito, mga kababayan, uli, at magiging laman ng mga usap-usapan sa mainstream in the social media. Pinakalat nga ngayon, viral na naman. As a tool, mga kababayan, ng mga dilawan to demolish Marcos Jr. By attacking his father, they hope to destroy, demolish the son. Hindi po yan mangyayari. Hindi. Kasi alam namin kung ano ang tama. Sabi nga natin, mga kababayan, kahit na halimbawa patotoo, ano man ang ginawa ng tatay, hindi pwedeng isisi sa anak. Tama? The sin of the father cannot be the sin of the son. Bawat isa may pananagutan. Di ba? Yung tatay may pananagutan yung kung halimbawa may pagkakasala yung tatay. Sabi nga ni dating Pangulong Marcos, I have many sins. In-admit naman niya. But stealing is not one of them. Di ba? Kung ganon, possibly ba na itong issue sa Sabah claim, parte ng mga pagkakasala ng dating Pangulong Marcos? Ano niya, Mr. Maravillas, ang sagot mo? Hindi, kasi hindi man natuloy. Di man natuloy. By the admission of Marites mismo, di man na niya naituloy. Naisip lang ng Pangulo, pero hindi niya itinuloy. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, it could be, because of the growing tension, it could be part of the diplomatic maneuvers, tactical diplomatic maneuvers ni Marcos para i-diffuse yung tension, pero hindi man niya ginawa. So hindi siya nag-traitor. Parang sinabi lang niya na oo, parang yung claim ng China sa Taiwan. Di ba? Ano yung issue dyan? Province. Sabi ng buong mundo, including the Philippines, one China policy. O sumasang-ayon tayo that we do not recognize Taiwan. America is as well
sumasang-ayon. Ini, anya. Para lang, walang gulo. Pero ang ginawa ng Amerika, inarmasan yung Taiwan. Anya, one China policy. Pero inarmasan namin. Para yung claim natin, sige anya, we will negotiate for possible renunciation. Pero si Marcos nag-train ng army. Yung sinabing yun sa susunod natin i-discuss. Jabida Massacre, the Merdeka, the freedom fighters, Merdeka's freedom. Nag-train siya. I-military po si Marcos. So hindi ninyo maintindihan siguro, Marites, because you are not of the same mind with Marcos. Kasi mas matalino naman yon kansa sa inyo. O, di ba? Mga kababayan, ano ang kwento noon? Kwento ko sa susunod sa inyo kung anong nangyari doon sa sinasabing in-expose ni... Totoo ba yon? The Jabida Massacre? Pag-usapan natin sa susunod na kabanata, mga kababayan. So, meantime, that's all for now, para hindi masyado kayong overwhelmed ng mga kwento, ang mga history. History kasi ito eh. Kasi yung mga dilawan, kinakalkal yung history. Kalkal sila ng kalkal. Sa presente kasi wala silang makalkal kay wala silang issue kay BBM. Dapatan niya kay Marcos, yung tatay. Yung lahat na niya ng kwento noon, kahit na niya chismis, mga sabi-sabi ng mga kalaban na sinulat ng mga kaalyado nating dilawan. Isaboy natin, lip and right, sa social media para mag-viral at magduda yung mga botante na ang totoong traidoran niya si tatay niya, hindi si Ninoy. Lagi talaga yung mga tao ito. Walang magawang mabuti sa mundo. So, mga kababayan, this is your host, Dante Maravillas. Ay, ko naman po. Maraming salamat. Nagbabiral na yung kanina kong video. Yung ginawa ko pa lang po kanina. Maraming salamat. Paki-subscribe ninyo, Marvelous DTV. Okay po? And again, magbukas po kayo ng backup channel, backup account sa MeWe. Baka in the future, hindi natin alam. Hindi man ako sigurado pa. But, mabuti na yung tayo. Laging handa. Diba? In case magkagipitan po yung account natin sa FB na naging mata. Meta-mata. Adi, we are still connected. Mag-open po kayo at maraming salamat. More than 500 na yung friends ko sa MeWe. Download lang po ninyo. Download ninyo. MeWe. M-E-W-E. MeWe. I-download. Ang dali lang naman. Bye-bye po. God bless mga kababayan.